Yun, what's up, mga katimpogi. Ngayong araw na 'to, magpapalit tayo ng fuel filter ng Innova. Kasi hard starting na at saka kumakadyot-kadyot na. Kaya magdi-DIY tayo mga katimpogi. Kahit kayo, kayang-kaya nyo rin 'to, napakadali lang. Ayan, yan katulad ng ginagawa ko, binabaklas ko yung mga hose. Ayan, yung hose sa ibabaw. Para mabilis yung clamp. Ayan, para hindi na tayo mga katimpogi magpagawa sa mekaniko. Hindi nyo na dadalhin sa talyer. Dito pa lang sa garahe nyo, kaya nyo nang gawin. Madali lang naman to mga katimpogi. Step by step lang naman yan. Simple. Ayan, pagkatapos mong tanggalin yung mga hose sa ibabaw, tatlong hose yan sa ibabaw. Pag matigas mga katimpogi, iikutin nyo lang ng plies bago mo hatakin yung hose. Yan, katulad ng ginagawa ko. Yan, tatanggalin ko muna yung mga hose bago yung socket. Yan. Madali lang naman palit niya mga katimpogi. Kasi medyo matagal-tagal na rin itong hindi napapalitan. Yun, no. Tapos yung socket sa ibabaw, tatanggalin din natin. Tapos yung bracket ng stopper, yan. Gis lang naman na tornilyo yan. Yun, tapos uhugutin na natin. Napakadali lang naman, napakagaan. Ayun, tanggalan natin mga. Ayun. Tapos, ayan. Ayan yung pagbukas niyan. Ayun, nakita natin yung arrow. May arrow yan mga katimpogi. Iikutin lang natin ng counterclockwise yan. Ayan. Pag inikot na natin yan, kailangan tapat siya sa arrow. Yun ang palatandaan niya para hindi ka maligaw. Para pagbalik mo, ganun din ang ibabalik natin. Yun, bago aangatin mo lang, yun, mabubuksan na yan. Ayun, hugot na natin yung pinaka fuel filter. Nakita naman natin na ang dumi. Ayan, masyadong maitim na. Talagang marumi na. Talagang grabe na ang dumi. Ayan. Tapos siyempre babrasin natin, hugasan natin sa loob. Yan ang importante para pagbalik natin ang fuel filter na bago ay talagang malinis na malinis. Yan, ang panghugas lang din natin dyan ay diesel, yung galing sa kanya mismo. Hindi tayo gagamit ng sabon dyan. Ayan, babrasin nyo lang loob at labas yan. Yan, tapos yung nasa ibabaw, ayan, babrasin din yan para malinis. Ayan, para pagbalik natin ay malinis na malinis. Ganun din yan, patutuyuin din natin yan. Ayun, tingnan natin kung gaano karumi. Yan, pakikita ko sa inyo yan. Yung mga aribaba, yung mga nahigop na galing sa tangke. Ayun, ayun, parang may mga buha-buhangin, lupa-lupa. Ayun, tingnan, kaya masyadong maitim na yung filter At ngayon naman mga katimpogi, yan, pupunasan natin. Siyempre, kailangan para malinis na malinis. Talagang swabing-swabe. Loob at labas yan, pupunasan natin. Yan, bago natin ilagay yung bagong fuel filter. Kasi alam nyo naman ngayon, magmamahal na araw, para hindi tayo magkaaberya sa daan, para hindi tumirik ang sasakyan natin, palitan natin ang fuel filter. Ayun, ayan, bago natin ilagay yung bago, palitan natin ng o-ring. Yung dating lumang o-ring, tatanggalin natin yan at lalagyan natin ng bago para walang singaw siya pag binalik natin. Sisiguraduhin lang natin na maganda ang pagkakalapat ng o-ring para wala siyang kasingaw-singaw. Yan, siyempre double check natin yan. Pag maganda ang lapat na ng o-ring, ayos na yan. Yun, tapos ilalagay na natin ang fuel filter. Walang guide dyan, isususok mo lang dyan. Hindi ka pwede magkamali dyan kasi ipapasok mo lang sa loob yan. Yan, ganyan.
Ganyan lang kasimple mga katipogi. Yan naman. Tapos yung pinaka takip naman sa ibabaw, yung pinaka pump, ayan, kailangan pagtatapatin mo yung aro. May aro yan mga katipogi. Kailangan tapat-tapat siya para paglapat niya, yun, ayun yung aro na yun, yung tinuro ko na yan, ayan, kailangan tapat-tapat siya bago ipipress mo siya para lumapat yung mga o-ring niya papasok, para pag nagpihit ka, para yung thread niya ay swabe-swabe, yun, bago pipihitin mo uli yung lock niya pa clockwise naman, ayan, paigpit. Pag sure ka na kung tumapat na sa aro yan, pipihitin mo na yan. Ayan, katulad ng ginagawa ko, pinipihit ko yan para hindi ka maligaw, hindi ka magkamali. Ayun, pag yan ay medyo matigas pa mga katipogi, ipipress mo lang ulit pababa para lumapat pa sa loob, kasi medyo matigas nga ang pihitin. Ang gagawin dyan, ipipress mo lang uli yung nasa ibabaw na yan para lumapat yung o-ring. Bago pagpihit uli ng lock na yan, pag tumunog na, ibig sabihin nun ay lapat na siya. Ayan yung ganyan, yun, kita nyo yan, para tok, may may tutunog yan ibig sabihin nun nakakuha niya na yung tamang higpit. Ayan, ayos na mga katipogi, yun, sisiguraduhin lang natin na lapat talaga lahat yan para walang singaw. Ayun, sinisigurado talaga natin yan. Madali lang, kahit kayo kayang-kaya nyong gawin yan para hindi na pumunta sa mekaniko. Kahit ikaw, kayang-kaya mo na yung magpalit ng fuel filter. Ayun, nakita naman natin na tapat-tapat na yung aro. Yun, tapos nyan, ilalagay na natin yung socket dyan sa ilalim, yung pinaka-sensor. Ayan, ilalagay natin yan kasi tinanggal natin yan kanina kasi nakasagabal bago natin buksan. Ayan, ayun naman, pag linagay nyo yung socket, tutunog naman yan, ibig sabihin yan nag-lock na. Ayun, babalik na natin to mga katipogi. Same procedure lang ulit yan. Kung saan yan yung may gatla na yan, ipapasok mo lang yan doon. Kung anong forma niyan dati, ganun pa rin yan. Ayan, isushoot mo yung pinaka-guide dyan, may guide dyan bago may pasok sa kanya. Yun o. Parang linagay lang. Tapos ilalagay na uli natin yung bracket sa ibabaw, yung pinaka-stopper niya. Ipihitin ba, just lang naman na tornilyo yan. Ayan. Yun, tapos iigpitan natin yan. Yun. Tapos ikakabit na natin ang mga hose. Yung galing sa tangke, yung tatlong hose dun sa ibabaw, yung return niya. Pero yung isang hose papuntang makina, hindi mo na natin ikakabit yan kasi bobombahin pa natin yan mamaya para walang hangin. Tapos ito, kumbaga ipa-flush muna natin yan. Ayun. Pero sisiguro din natin, lalagyan natin yung mga clamp bago natin bombahin yan para walang hangin ng diesel natin. Ayan yung butas na yan, yung isang linya na yan. Yan, kailangan na bombahin mo yan, tatakpan mo. Pinapump na. Tapos pag may tumulo na ng diesel, medyo matagal na. Medyo pag wala nang bula, ibig sabihin pulo na, wala nang hangin yan. Medyo matagal na nga lang bombahin yan kasi empty, walang laman yung diesel niya. Inaakit pa natin papunta dyan sa fuel filter niya. So konting tiyaga lang mga katipogi, yun, lumabas na. Yan. Pag buo na, lakas na ng talsik na, wala na siyang bula, ilagay nyo na yung hose. Hindi. Yun. Yan, tapos balik nyo yung clamp muli, yung clamp niya. Kailangan nun lapat na lapat. Yan.
Yan, tapos i-check nyo uli. Pag tumigas na yung pump niya, ibig sabihin yan, wala nang singaw. Yun, ready na uli para i-start natin yung sasakyan, testingin natin. Yun, ibalik natin yung socket, yung nasa socket sa ibabaw, yung pinaka-sensor niya. Ayun, mga katimpogi, kung nagustuhan nyo yung video ko, sana naman mag-like kayo at mag-subscribe na rin. Konting lambing lang naman yan mga katimpogi, para ganahan tayo mag-upload ng video. Ayun, i-start na po natin mga katimpogi.